Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Temperance card, the Five of Wands, the Two of Wands, and the Ten of Swords. Okay, kung halimbawang magkaaway kayo ng person mo, kung halimbawang nagkaroon kayo ng conflict, ibig sabihin sa mga susunod na mga araw, mabibigyan ng solusyon or magtatapos na itong mga problema na ito and mukhang magiging mapayapa kayong dalawa. Okay, lalong-lalo na kung halimbawa na long distance relationship kayo. And then we have the Death card, the Four of Wands, the Sun, and the Ace of Pentacles. So, ang sinasabi nga dito, may mga bagay na magbabago, may mga bagay na matatapos at magsisimula, and mukhang from conflict naging happy. Okay? So, parang nagsiselebrate kayo dito or nagiging masaya yung ugnayan nyo. And then, of course, we have here the Sun, which talks about positivity and happiness. No? And then Ace of Pentacles, ibig sabihin nga, mas nagiging committed kayo sa isa't isa, mas nagiging stable yung relationship ninyo. Okay? Na kung halimbawang nagkabalikan kayo, nagkahiwalay kayo nitong tao na ito, ay magkakabalikan kayo dahil may mga bagay na nagbago na sa inyong dalawa na mas magiging mabuti yung connection ninyo. Okay? And then we have here the Two of Swords, the Two of Cups, and the Empress. So, medyo may pag-aalinlangan ka. Medyo hindi ka sure kung ano yung kahihinatnan nitong connection na ito. Pero you are still willing to take a risk or a chance with this person kasi feeling mo na mahal nyo naman yung isa't isa and mukhang nagtitiwala ka naman na sa kanya or nakuha naman na niya yung confidence mo. Okay? And then we have here the Page of Cups and the Two of Pentacles. So, malaki yung possibility na you are also dealing with the water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na siguro ang isa lang sa magiging problema ninyo na dalawa dito is schedule, priorities, ganyan, pagiging busy, yung parang ang daming masyadong ganap na to an extent siguro na mawawalan kayo ng oras para sa isa't isa. Okay? And then we have here the Eight of Swords, which will make you feel helpless. Na wala kang magawa about it. Okay? Kasi syempre, may mga bagay, may mga obligasyon, responsibilidad na kailangan unahin bago ang landian or ang love life. Okay? Pero at least, in the next couple of days, mararamdaman mo naman na some things has changed and parang mas peaceful yung connection ninyo na dalawa. Siguro kailangan lang na magkaroon kayo ng scheduling, ganun. Or basta pag-usapan nyo na lang kung paano ninyo mabibigyan ng oras ang isa't isa. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio,
Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Swords, the Page of Cups, the Six of Wands, and the Ace of Pentacles. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, conflicted ka about something, kung uunahin mo ba yung sarili mo, or kung papasok ka ba ulit sa isang relationship. So, conflicted ka kung self mo muna or love life mo muna. Okay? And then we have here the Empress, the Tower, the Five of Swords, and the Queen of Pentacles. Okay. So, ang sinasabi dito, malaki yung possibility na kung uunahin mo yung love life mo kaysa sa sarili mo, baka mas magkaroon lang ng kaguluhan. Kasi kailangan mo munang simulan sa self mo. Kailangan mo munang ayusin yung sarili mo bago mo maisaayos ang mga bagay-bagay na nakapaligid sa'yo. Lalong-lalo na kung yung person mo ay may sinungaling at hindi mo mapagkakatiwalaan. Kasi sisirain lang niya ang iyong stability or sanity kung halimbawa man na uunahin mo siya or uunahin mo yung love life ninyo. Okay, so basically, dapat unahin mo yung sarili mong kapakanan. And then we have here the Six of Pentacles, the King of Swords, and the Ace of Swords. Of course, iba ang usapan kung halimbawa naman na nagagampanan naman niya yung kanyang mga responsibilidad or tungkulin sa iyo. Hindi yung parang feeling mo ikaw lang yung gumagawa. So what you need to do here is have an honest and open communication with this person para maging malinaw ang mga bagay-bagay between the two of you. And then we have here the Two of Pentacles and the Six of Swords. Saka ninyo ngayon piliin or tignan kung ano yung mga bagay na kailangan ninyo na i-improve, alisin, ganun, or baguhin. Okay, in order to have better outcome or positive changes sa relationship ninyo na dalawa. And then we have here the Page of Pentacles, especially if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, mukhang pwede mo naman siya na mapagkatiwalaan or maasahan sa mga bagay na to. Kaya wag kang magdalawang isip na i-open up sa kanya yung mga bagay na gusto mo na mangyari sa relationship ninyo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Eight of Pentacles, the Knight of Wands, the King of Swords, and the Emperor. Okay, so base sa mga barahan na to, may isang tao dito na parang gagawa ng paraan para makipag-ayos sa'yo, na makikitaan mo ng effort or sobra-sobrang panunuyo itong tao na to, and parang nagiging makulit siya sa pakikipag-communicate sa'yo, pero mukhang totoo naman yung mga pinagsasabi niya, and talagang gusto niya talaga na manindigan sa relationship ninyo na dalawa, at gusto niya talagang
ayusin whatever it is. Okay? And then we have here the Ten of Wands, the Ace of Pentacles, the Page of Wands, and the Knight of Pentacles. Again, Ten of Wands, siguro nga, ang dami ninyong naging problema nitong tao na to na parang handa siya na ayusin. Okay? Para lang kumbaga magkaayos, magkabalikan kayo at mas maging kampante ka sa kanya. At talagang sobra-sobra yung panunuyo nitong tao na to sa'yo or mararamdaman mo nga na parang talagang todo-todo yung effort niya sa'yo. Okay? Para lang kumbaga maniwala ka na may ginagawa siya para mapatibay ang relationship ninyo. Okay? And then we have here the Eight of Wands, the Queen of Wands, and the Three of Wands. So talagang magiging consistent siya dito, magiging talagang makulit. Palaging, ewan ko kung bakit parang ano lang to, puro communication. So may chance no na malayo itong tao na to sa'yo. Kaya ganun, na parang all the time nagme-message siya sa'yo para landiin ka or para suyuin ka or makuha yung tiwalang mo muli at para magkaroon kumbaga ng level up yung connection ninyo. Okay? And then we have the Magician and the Sun. So again, Magician, ibig sabihin talaga yung todo-todong effort. Yung ginagawa niya talaga lahat ng makakaya niya para lang mapasaya ka. And then we have here the Three of Cups hanggang sa ayun na nga, bumigay ka at magkabalikan kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari.